Mainit na tinanggap ng Department of Tourism o DOT ang higit 2,000 guro mula sa buong Southeast Asia sa ginanap na 39th ASEAN Council of Teachers plus Korea o ACT+1 Convention nitong Biyernes sa Waterfront Cebu City Hotel. Pinangunahan ito ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na binigyang diin ang pangako ng Administrasyong Marcos na itaguyod ang edukasyon at turismo para sa inklusibong pag-unlad ng bansa. Ayon sa kalihim, ang dalawang sangay ay mga transformative force na nagpapalawak ng kaalaman, nag-uudyok ng kuryosidad at nagpapalaganap ng respeto sa pagkakaiba ng bawat isa. Pinuri rin ni Frasco ang mga ahensya tulad ng Department of Education, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at mga private sector partners sa paghubog ng globally competitive human capital para sa turismo. Tulad na lamang ng programa patungkol sa Filipino Brand of Service Excellence, katuwang ang TESDA at CHED na nagpapatatag sa pagkakakilanlan ng kulturang Pilipino. Dagdag pa ni Frasco sa pamamagitan ng 10-year Education Tourism Roadmap, layo ng Pilipinas na maging Asia's leading destination para sa mga international students at mananaliksik. Dahil umano kilala na ang bansa bilang sentro ng pag-aaral ng wikang Ingles para sa libu-libong dayuhang estudyante. Ipinagmalaki rin ng kalihim na ang DOT ay isa sa pinakamatibay na haligi ng ekonomiya ng bansa. Ito ay batay sa 2024 data ng DOT na umabot sa 3.86 trillion pesos ang internal tourism expenditure, nakatumbas ng 8.9% ng gross domestic product na nagbigay ng trabaho sa mahigit 16 million na Pilipino. Rhea Bel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network.